Yun oh, good morning mga katangs. Magandang umaga po. At ayan, balik tayo na naman sa trabaho. So kahapon ayan, naputol na yung vlog natin. Bali, yun nga, natapos nila Greg Rascatirin yung sa may Ampalaya. Natapos ni Bisaya patubigan yung dulo ng talong. Then naibuhos nila tong chicken manure. So ayan, pinasingaw lang po natin. At ikakalat na rin po natin yan, sasabog natin dito sa pinatubigan kong pagitan ng sili, para at least pagka nayari sitaw, doon naman tayo sa area na yon, sa kabilang area, sa kabilang side naman magtatanim ng kung ano ang itatanim natin, para malakas naman ang lupa nun sa susunod na tanim natin. Yung sa may Ampalaya, lalagyan din po natin yan. Meron pa naman tayong chicken manure dito. Ayan yung isang tumpok na yan. Then so ayan, ang ginagawa ko nga po pala ngayon mga kapag, patuloy po ako sa pagpapatubig dito sa sili. Hindi ko po nayari kahapon to. Then sila Greg, si Bato, mag-harvest, papaharvest natin yung sili. Tapos mag-harvest tayo ng sitaw. So sasabay natin. Si Bisaya, ayan, pinatatayo na nga po yung mga poste para maitayo na natin yung balag dito sa sitaw. Ayan na nga po yung sitaw natin, nagkakabuhol-buhol na. So ayun, sila Greg, si Bato at si Apong Boy, tatlo sila nag-harvest ng sili. Kaya bang 3 bundle isang tudling? Kapal ang bunga. Ha? Oo, huwag na kayong babasok sa may sitaw. Diyan na kayo sa kabila. Dudukutin na lahat. Kapal ang bunga mga katungs. Ayan o, sayang, medyo mura nga lang po, pero okay na yan, pera din yan. Huwag nyo na sinasama yung ano, ito, nalalaglag, sayang. Yung may patse, laglag nyo na yan, ano, lalaki. Mga 50 bundle kaya po. Kung hawi mo isang nakalawit, ayun o, mayroon. Si daming bunga. Greg, dito nyo na lang muna ilagay, ano, malamig pa rito hanggang tanghali, ano. Sa hapon natin ititinor yan. So puntahan ko lang yung pinapatubigan ko. Papatubig. Kapal ng bunga. Sumariwa na naman dahil ng tubigan. Hala, pang harvest na. So balita ko mga katungs kahapon, ang presyo ng sangitan kahapon ang presyo pala ng sili sa sangitan kahapon 15. So pera naman din yan, at least kahit na mababa pwede na yan kaysa sa wala. Kasama talaga yan sa pagpa-farming, pagsasaka, pagtatanim. Yung ganyang, di ba, natapatan namin, naka-jackpot na mga minuuna na
tapatan natin yung 3.5 isang bundle or 350 isang kilo ng panigang. So yun lang, napalaking blessing na natin nung nakaraang taon. Tapos ayun, kaya ngayon hindi naman pwede na isang kwan lang ang tanim natin. Natin nyo po, may sili tayo, panigang Taiwan, may sitaw, may talong, may ampalaya. So daan na lang natin sa maraming tanim. Tapos ayan, tamang diskarte lang. Tulad po niya, mura yung sili, so samahan natin ng sitaw para at least may pambawi tayo. So yung mga katongs, ang ganito yung ginagawa kong patubig. Ito kasing pagitan, yung walang tanim na sitaw, pinag-grass cutter ko kay Greg sa iba to kahapon. So diyan ko diyan ako nagpapatubig, then sinasabuyan ko kabilaan yung puno. Tapos ang ginagawa ko, pinalalampas ko para yung puno ng sitaw matubigan din. Tinitigma ko na. Yung sitaw po natin na yan, makakapal na po yan. Ngayon, hindi lang po namin madamuhan dahil pag ginalaw po namin yan, kailangan yung papalupot na namin sa balag. So bagay, ito na lang po ang matindi naming trabaho dito. Pero yun nga lang, nagpapa-harvest tayo ngayon, kaya kumbaga hindi natin maharap to ngayon. Tapos bukas talaga makuha na natin yan. Pero kahapon napagsimulaan na sila Greg dito nung matapos po silang mag-grass cutter. Nagtayo po sila ng mga punong poste sa yung kawayan sa may mga poste. At saka nakapagpukpok ng serga. So ayun, ganun ang gawain namin ngayon dito. Ako naman mga katongs, mamaya pagkayari ko rin magpatubig, so na lang konti, 3 butas na lang po ito dahil yung gawin doon na patubigan na rin bato. Ang gagawin ko dito, papatubigan ko naman din yung sitaw, yung mga sitaw na malalaki, pararaanan lang po natin. So pang 4 na araw na ngayon yung huling patubig ko dyan, kaya kailangan natin uling basain. Ayun, parang lang din. Sabi ko nga, yung pagpapatubig natin, rotation, hindi natin pwedeng baktawan.
bunga ng sili, oh. Ang kapal. Oh. Ayan, oh. Sa isang puno baka makakuha tayo ng kalating kilo. Oh. May higa na nga po yung ibang puno sa bigat. Tulad po na yan, oh. Pag nabasa, ayan, may higa na. Lalaki pa naman. Halos kuha po ito, 2 linggo. Kasi nagantabay tayo na gumalaw ang presyo ng sili. Kaya lang halos 2 buwan ng tatatlong buwan, ay 2. 2 buwan na mahigit tulog ang presyo ng sili. Ang dahilan po niya mga katongs, oversupply, maraming umaani, maraming nagtanim. So syempre hindi naman pwede na tayo lang ang gustong kumita. So ayun, ang problema nagsabay-sabay. Parang yung kamatis, nung mahal ang kamatis, nag 200 sa kilo. Nakita ko sa mga post sa Facebook at daming nagtanim. Ngayon sabay-sabay umaani, oversupply, baksak ang presyo. Ito din, oh, nung nag 3.5 ang isang bundle, 350 isang kilo, maraming na engganyo, maraming nagtanim. So nung namunga, nagsabay-sabay, ayan ang nangyari, oversupply din. Ganun lang po ang sistema ng pag-aani ng gulay, pagtatanim. Kailangan timing. Tiyempo-tiyempo. Ilan tudling yan? 2, 4, 6, 7. Tatlong tudling, 7 sako. Puno mo na lang dito yung kaya po, boy. Ere, pamila ko na nun. Ganda, oh. Kung ganyan yung bunga nung una natin, tapos ganun ang presyo. Meron lang ko yan, 10 bundle. 3 tudling. Agad din yung makapal. Ay, sa may Bukawi na yun. Okay mga katong, update tayo sa nag-harvest. So yan, andito pala sila. Ilang tudling pa lang po yan. 2, 4, 6, 8, 10. Panlabing isang tudling. Isa ako parang ano po. Isang turin, 2 sako. Ito na po yung na-harvest nila. May isang sako rin sa gitna. Grabe. Grabe sili dati, no. 2, 4, 6, 8, 10. 11 sako po ito. 11 sako na yon.
plus isa, tsaka isa ron, 13. Tapos meron pa rito 2, 4, 6, 6 mapupuno na rin yung kay Greg na sako. Ayun, wala po yan, 120 20 na sako. Yan, tudling pa lang yun, 11. Ito nga po, hapon, ako na mag alas 3 na ata. So tapos na ako magpatubig doon sa sili. Ito naman ang pinatutubigan ko, tapos binubudburan ko ng pataba dito naman sa sitaw. So ha-harvest din po ngayon dito ng sitaw kung saan unang harvest. Bali ko yan, naghalaw nga po ako dito nung una, naka 1-2 dito lang po yan sa tatlong tudling, naka 1,200 piraso tayo. So ngayon pipitasan natin to ng pangalawa, tapos maghahalaw tayo dun sa una, dito sa karamihan. Yan, ito yung sitaw, bunga, ang kapal ng bunga, ang nipis ng dahon niya na makapal ang bunga. Ang kwampo ni Negro Star, sa una titingnan mo, pag kumapal yung dahon niya parang tabal, pero kapag nagbunga na siya, halos manipis na yung kanyang dahon, kasi kung na siya ng bulaklak. Yan ang kwan kay Negro Star, hindi ka mukha ng Verdana na hanggang sa huli makapal yung dahon. Ewan ko lang yung kay Bulacan White. So yan mga katong, habang iniintay natin tubig dito, ayan na nga po yung tubig. So kukwento ko lang po sa inyo. Alam niyo po ba mga katong, total ito na rin yung yung sili natin palipas na. Itong sili na ito talaga nagpapasalamat ako ng marami. Sabihin natin mga katong kung gaano kinita ng sili na ito. Halos bumenta ng kalahating milyon yung sili po na ito. Kulang kalahating milyon. Ito lang po yung sili nito. Grabe yung tuwa ko noon nung kaya nga binablog ko yun, napagbibilan namin, hindi sa nagyayabang, para at least hindi puro negative ang napapanood nyo sa akin. Tulad nung nagsimula kami dito, yung mga unang tanim puro sablay, puro luge. So pinapakita ko po sa inyo yung mga binibenta para at least ma-inspire po kayo, hindi isang magyabang na yun nga, kasi kumbaga puro negative na lang ang nangyayari nung simula kami rito. Kaya bukod po sa sili nito, yung talong kumita rin po, bumenta rin po ng ng malaki, dahil ilan harvest kami noon, naka 10 kami mahigit. Kung natatandaan siya vlog ko, ang naging presyo ng talong na tiyempohan namin yung kamahalan noon, 70, 80, 90. Yun po ang presyuhan noon, buhat nung nag-harvest kami sa pangalawang putol, yung unang putol. So sa awa po ng Diyos at maraming salamat naman, pinakinggan kami rito. Alam niyo po ba, sabi ko nga, makalusot nung may bagyong paparating nun, makalusot lang ito, sigurado tatama sa presyo. So yun ang pinanalangin ko. Kaya grabe. Talagang kumbaga nasolve ang problema namin dito. Nasolve ang problema ko dito. Kasi
halos mahigit kulang 1,000,000. Kumbaga ang laki ng gastos na dito, kulang 1,000,000. So sa awa po ng Diyos nabawi po yun. Kaya nga laking pasasalamat ko. Yun ang sinasabi ko, ano, sabi ko makabawi lang kami muna sa punan, okay na, okay na muna ako. So yun, tinupad po yun. Kaya ito, ang laking pasasalamat ko dito sa ano, sa sili nito. So talagang ang laking binigay na pera nito. Ito po yung ano, yung unang tanim natin na sili na 43 dito sa harap, yung pinanggalingan ng kamatis. So ngayon nagpapaalam na yung sili natin, meron naman tayong sinisimulan na sitaw. So ganun lang, tamang diskarte lang tayo sa pagtatanim para at least tuloy-tuloy yung harvest. Sitaw. Kaya 5,000 to? Ha? Pogi, lapad dyan. Kaya 5,000. Kain ka na mo. Kakain eh si... Sigod na ba yan? Susunod, doble na yan. Doble na sa susunod. Dami. Dami yun. Hindi yaw ng mga mamatanda ka mo kayo gano'n. May kinukwento niya, no? Lalako daw ng kakanin. Bubuhat na parang may pasyente doon. Ngayon talong 1,000 na lang. Wala pa yung ampalaya. Talong, kaya ni Apo pitasin nyo kung kita lahat ang bunga, no Apo? Okay, nakita ka lang. Ano niya po sa siling pula? Ayun, ganito lang magandang sitaw. Pagpipitasin mo ulit ba Apo? Hindi kaya, ano? Kailangan sa koro, no? Dahil nasa ako ba lahat ng nila? Yung? 20. Mahigit. Kailangan naman ako ng pupuan nyo. Higit na yung kita. Pwede na meron pag na. Meron yun kung dami sila. Magkano sitaw ngayon? 20 na. Dati ako ang po. Sayang may mga pagkina rito, dulo lang naman. Saan ba?
pa yung isa ngayon. Okay mga katong, saya na nga po yung na-harvest. Bali 42 yung good na sile. Ayan po, lalaki. Tsaka 7 yung segunda, bali 49. At tsaka 6 na bundle yung sitaw, bali 6,000 po. Ayan, kakarga na natin. Wala na ako pala. Ha? Wala pala ito na. Oo, sigurado. Ano, takpan mo. Mainit ah.